Pagkasakay sa kotse niya, pinaharurot niya ito kaagad makalayo lang sa bahay nila. Binagalan niya lang nung nasa highway na siya. Nagpupuyos pa rin ang kanyang dibdib sa galit at sobrang inis sa kanyang ina. Paano niya naaatim na gumawa ng kasakiman dahil lang sa gusto nito? Hindi naman nagkulang ang daddy sa pagmamahal at atensyon sa kanya. She's a really spoiled brat old lady. Kaya laging inis si lola at lolo sa aking ina. Napaluha na naman siya nang maalala si Bella. Kumusta na kaya sila ng magiging baby namin? Hindi kaya ito nahihirapan sa paglilihin nito? Sa pagkain na gusto nito, may nag-aalaga kaya sa kanya doon? Mga katanungan sa kanyang sarili. God, I missed her so much. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang mangyari sa mag-ina ko. Hiningi niya kasi ang address ng kasintahan niya at pati na rin yung number sa mga ka-roommate nito. Pero bigla na lang ding daw hindi nagparamdam sa tawag o kahit sa text man lang. Hindi din daw ito sa bahay nila tumira. Paano ko siya mahahanap agad kung walang may alam kung saan ito naroroon? Kung saan ito nakatira ngayon? Sino nag-aalaga o sinong kasama niya ngayong buntis siya? Mas lalo na naman siyang na-frustrate. Basta na lang siyang umalis nang hindi nagsasabi sa akin. Wala ba siyang tiwala sa kakayanan kong mabigyan ng mga panibagong trabaho ang mga kaibigan niya? O panatiling nagtatrabaho sa Canada ang kapatid niya? Hindi man lang ba nito naisip ang nararamdaman ko? Sana nagsabi siya sa akin. Sana mas nagtiwala siya sa akin. Sana sinabi niya agad ang sinabi ni Mommy para masolusyonan ko kaagad. Sana. Nakakainis ka, Bella. Frustrated niyang sigaw sa loob ng sasakyan niya. Ang daming sana na sana sinabi niya lahat sa akin. Kaysa umalis siya nang walang pasabi sa akin. Naiinis siya sa kasintahan na mas pinairal ang takot na baka mawalan ng trabaho ang mga kaibigan nito. Naiinis din siya sa sarili na hindi man lang niya maalagaan ito. Naiinis siya sa lahat. Napayuko siya saglit dahil red light pa. Gusto niyang magalit sa dalaga. Pero ano pa nga bang magagawa niya kung ang iniisip nito ay ang kaligtasan ng kanilang magiging anak. Ang bigat sa pakiramdam na hindi niya man lang ito na ipagtanggol. Na wala siya sa tabi nito ngayon. Naisipan niyang gabi na lang siya mag-flight patungong Pilipinas. Katamtaman lang ang takbo ng sasakyan niya dahil wala pa siyang lakas. Nanlalatapang buong katawan niya dahil sa sobrang galit niya sa ina kanina. Lahat ng lakas niya nabuntun niya sa mga gamit at display sa bahay. May tumatawag pero hindi niya yun pinansin. Ayaw niya munang may kausap. Gusto niya lang ang tahimik at mapag-isa sa ngayon. Nagulat siya sa malakas na busina ng truck sa kabilang kalsada. Huli na ng kabigin niyang manibela ng sasakyan niya para makaiwas. Pero sumalpok agad sa sasakyan niya ang truck. Niyupi ito at tumilapon ng sasakyan niya sa gilid at nabaligtad ang sasakyan ng binata. He painfully groaning. Hindi siya makagalaw dahil naipit ang dalawa niyang paa at na-dislocate ang isang braso niya. Nahirapan siyang gumalaw at kahit ang magsalita. May tama din sa ulo niya at ngayon ay madami ng dugo na umaagos sa pisngi niya. Lalo pa't patiwarik ang sasakyan niya. Nawalan na siya ng malay pagkarinig niya sa ambulance na tutulong sa kanya. Ayoko pang mamatay. Kailangan pa ako ng mag-ina ko. Sabi niya sa sarili niya. Months later. Hoy Bella, tulala ka na naman dyan. Halika na't kakain na. Huwag mo pabayaan ang sarili mo. Kawawa naman ang bata sa sinapupunan mo. Sigurado kung lalabas yan na malnourished at nakabusangot ang muka. Natatawang sabi ni Sahela, ang matalik niyang kaibigan na naging sandalan niya dito. Siya nang lahat ng nag-asikaso at tumutulong sa kanya. Dito din sa bahay natutulog ang panganay nitong anak para may kasama siya. Pumayag naman ang anak nito. Ito pa nga nagpresenta na siyang mag-aalaga sa anak niya paglabas. 5 years old pa lang ito at napakabibo at madaldal na. Maagang nagkaanak ang kaibigan niya. Hindi pa sila graduate noon, buntis na ito. Tita, kain na po tayo. Gugutom na ako at si Bebe sa tiyan mo. Sabay haplos nito sa tiyan niya. Ang laki na ng umbok sa tiyan niya. Mag 6 months na kasi ito. Pero hindi pa siya nagpapa-ultrasound. Check up lang ang ginagawa niya. Gusto niya kasi ay surprise. Opo, kulit. Tara na. Ngiti niya sa bata. Mukhang napuyat ka na naman ah. Puna sa kanya ng kaibigan. Nalungkot siya bigla. Paano ba niya ikikwento o sasabihin ang napanaginipan niya kagabi? Parang totoong totoo yun. Mukha ni Rafael ang napanaginipan niya kagabi. Naduguan ito. Sana panaginip lang yun. Napanaginipan ko si Rafael kagabi. Duguan ng mukha. Nang hihingi ito ng tulong. Tapos bigla akong nagising na basang-basa ang mukha ko.
Umiiyak na pala ako. Kwento niya sa kaibigan. Sus, panaginip lang yan. Sobrang namimiss mo lang kasi ang boyfriend mo. Sinabi ko naman kasi sa'yo na tawagan mo siya, pero ayaw mo. Natatakot ka na baka galit siya sa'yo. Hindi mo pa nga nasusubukan na tawagan ito. Mahaba nitong litanya sa kanya. Yun ang lagi nitong sinasabi. Natatakot talaga siyang malaman na baka galit nga ito sa ginawa niyang pag-alis ng walang paalam dito. Tama naman si Sahela at Cyrene. Nasermonan pa siya ng dalawan niyang kaibigan. Makikibalita na lang siguro ako sa mga kaibigan ko doon kung kumusta na siya. Sana lang talaga maayos siya doon. Naalala ko kasi nung nakipaghiwalay ako sa kanya. Pinabayaan niyang sarili niya. Malungkot niyang sabi. Kasalanan mo yan, padalos-dalos ka ng desisyon. Kung pwede mo naman kasing isumbong kay Rafael ang sinabi ng ingrata niyang ina. Ikaw lang itong takot. Na kesyo baka mawala ng trabaho si ganito, si ganyan. Haler, bilyonaryong boyfriend mo. Magagawa niya yun ng paraan kung mawalan man sila ng trabaho. Baka bigyan pa niya ng mga ito ng mas magandang trabaho at mataas na sahod. Gigil nitong sabi sa kanya. Narinig ko na po yan. Paulit-ulit kay, nakakarindi. Inis niyang sabi. Dahil lagi kang nag-aalala. Natutulala at nakukonsyensya sa ginawa mo pang iiwan sa kanya. Tapos heto ka tulala sa isang tabi at di mapakali. Ating nakaraan. Minumuni-muni. Di lubos maisip. Bakit nagkalayo? Kaya buwisit talagang babae na to. Gaga ba siya? Tama na yung kakatulala mo. Asar ka. Inis nitong sabi sa kanya. Kumakanta na naman eh. Nakakainis ang boses niya. Humalakak lang ito. Kumain na kayo at mamaya may pasok pa kami ni Baby Lily sa school. Mama! Hindi na ako bebe. Malaki na ako. Ako na nga nagbabantay kay Ninang ganda eh. Simangot nito. Natawa na naman siya. Ang bibo talaga nito. Napaka-cute pa. Oo na. Dalaga ka na. Kaya wag ka muna magpapaligaw at magpapabudol kay Ninang Cyrene mo ha. Huwag ka na sasama sa bahay niya. Simangot ng nanay nito. Naalala niyang kwento sa kanya ni Cyrene noong bumisita ito dito. Kinuha nito ang anak ni Sahela pero pinagpaalam naman daw niya sa asawa ni Sahela at pumayag ito. Hindi sanay mawalay ang babaeng ito sa anak. Kaya galit na galit ito sa asawa. Gusto lang naman pala nitong masolo siya. Kaya pumayag ito kay Cyrene. Ayun, nasundan ng anak nilang panganay. Natawa siya sa kwento ng kaibigan. Darating yun bukas dito. Magbabakasyon daw dito. Kahit isang linggo lang dito at babalik na lang ulit ito. Kapag malapit na siyang manganak. Mag-ingat ka dito ha. Huwag masyadong maggagalaw-galaw at gumawa ng mabibigat na trabaho. Pupunta mamaya dito si nanay para may kasama ka. Bilin nito sa kanya. Pinaikutan niya lang ito ng mata. Akala naman ito lumpo siya. Hindi ako baldado na makapagsabi ka. Akala mo naman lampa ko. Okay lang ako dito mag-isa. Nakakahiya na kay nanay. Maabala ko pa siya. Nanay na din ang tawag niya sa nanay nito kahit noon pa. Nung pumupunta silang dalawa ni Cyrene dito, humagikik ito. Yaan mo na. Gustong-gusto naman niyang pumunta dito eh. Mas gusto ko pa nga niya kaysa sa akin na anak niya. Kayong dalawa ni Cyrene. Natatawa nitong sabi. Paano kasi bungangera ka? Laging naka-volume ang boses mo. Nakakabingi kaya? Hirap niya dito. Humalakak lang ito. Kahit pagtawa nito naka-full volume din. Sa isip-isip niya. Paalam ka na kay Ninang. Utos nito sa anak nito. Bye-bye nanay ng ganda. Lumapit ito at hinalikan siya nito sa pisngi. Bye-bye. Galingan mo sa school, okay? Malambing niya sabi sa bata. Opo. Bibo nitong sigaw. Nagkatawanan na lang silang dalawa ni Sahela. Kakulit na bata. Pumunta talaga doon ang nanay ni Sahela. Palakwento din ito. Sumaglit lang naman ito. Nagdala lang ng ulam para daw sa kanya. Wala kasing magbabantay sa maliit nitong tindahan at sa apo nito. Nagpasalamat naman siya dito. Kinagabihan na pagpasyahan niyang mag-login sa social media account niya para makibalita sa kaibigan niya sa Singapore. Pero pagbukas pa lang niya sa inbox niya sa Messenger, sobrang daming pumasok na messages at mga missed calls. Mostly mga kaibigan niya at ka-roommate, pati ang pamilya niya. May message din at mga tawag. Magbubukas pa lang sana siya ng messages sa inbox nung makitang tumatawag ang kaibigan niya si Leila. Kaya agad niya itong sinagot. Hello Bella, ikaw bang nasa kabilang linya? Agad na sabi nito sa kabilang linya. Hello Lay, ako nga to. Mahina niyang sabi. God Bella, hindi mo ba alam kung gaano kami nag-aalala sa'yo? Inis nitong sabi sa kabilang linya. I'm sorry, gusto ko lang naman mapag-isa.
Sinabi ko naman sa inyo, 'di ba? Safe ako dito at inaalagaan ako ng kaibigan ko at ang nanay niya. Dito din sa bahay na 'to natutulog ang anak ng kaibigan ko para may kasama ako dito. Mahaba niyang paliwanag sa kaibigan, parang hindi na ito magalit pa. Sorry, sobrang nag-aalala lang kasi ako. I know how vulnerable you are. So emotional and all. Kakayanin ko naman to, natatakot pa akong kausapin si Rafael ngayon. Mahina niyang sabi. Narinig niya na pasinghap ang kaibigan sa kabilang linya. Kaya agad siyang nagtanong, may problema ba, Lay? Oh my God! Malakas nitong sabi. Bakit? Ano nangyari? Hoy, tinatakot mo naman ako. Kinakabahan niyang saway sa kaibigan. Belle! My God! Umina na din ang boses nito. Ano ba yan kasi? Naiinis na siya sa kaibigan. Oh God, Diyos ko. Bulalas nito. Leila, are you okay? Ramdam kasi niyang parang nanginginig at takot na takot ang boses nito. I'm sorry, Bella. Hindi ko kayang sabihin ito. Parang maiiyak na ito. Ewan ko sa'yo, nakakainis ka. Ngayon ka na nga lang makausap, ganyan ka pa. Inis niyang sabi. Ang daming pa-suspense eh. Di pa diretsahin. Sino yung kaaway mo, ha? Sabi naman ni Sahela. Si Leila, nabaliw na yata. Oh, ikaw nang kumausap, magbanyo lang ako. Sabay abot sa kaibigan ng cellphone niya at padabog na pumasok sa banyo. Ang daming kaartehan. Hoy Leila, si Sahela to. Bakit anong meron? Nainis mo yata si Buntis. Hagik-hik nito. Sahela, kunot noon itong ulit. Oo, ako to. Gaga ka, ikaw lang palang kasama dyan ni Bella. Hindi ka man lang nag-update sa akin. Alalang-alala kami sa kanya. Nandyan lang pala siya. Inis nitong sabi. Ayaw niya ipasabi. Kailangan sundin ng Buntis. Baka magtampot umalis bigla dito. Sabi naman ni Sahela. Oo na nga lang, at least safe siya dyan at kasama ka niya. Huwag mo siyang pababayaan ha. Lalo na't may bad news. Hindi ko kayang sabihin ito kay Bella. Balisan nitong sabi. Ano ba kasi yan? Sabihin mo na kasi. Pangungulit nito dito. Si Rafael kasi. Bumuntong hininga muna ito. Si Rafael na disgrasya siya kahapon ng umaga. Critical yata ang kondisyon niya ngayon. Ipasa ko sa messenger mo yung video na nakuhanan ng CCTV. Malungkot nitong sabi sa kabilang linya. What? Sigaw niya. Sige, ipasa mo para mapanood ko. Balitaan mo ako sa update ha? Oo, ikaw nang bahala magsabi kay Bella ha? Alalayan mo siya para hindi sila mapahamak ni baby. Or mabuting huwag mo munang sabihin kay Bella hanggat hindi pa siya nanganganak. Bilin nito kay Sahela. Baka malalaman din niya sa social media. Sabihin ko na lang mamaya or bukas. Kasi dadating dito si Cyrene. Oo, ikaw nang bahala. Makikibalita ako at mag-update ako sa'yo. Mahina nitong sabi. Sige, good night na bruha. Mag-ingat ka dyan, okay? Paalala naman ni Sahela. Salamat, kayo din dyan. Good night, bye-bye. Paalam nito. Narinig niyang malalim na bumuntong hininga ang kaibigan, kaya agad siyang nagtanong. Ano daw ang nangyari? Agad niyang usisa. Bukas ko na lang ibabalita sa'yo, magpahinga ka na dahil gabi na. Hindi mabuti sa buntis ang nagpupuyat. Iwas nito sa kanya. Mag-aalas 9 pa lang, wag kang OA dyan. Irap niya sa kaibigan. Kahit na, tulog na para maaga ka magising bukas. May check-up ka pa bukas, di ba? Tanong nito. Muntik na niyang makalimutan na may check-up nga talaga siya bukas. Oo, meron. Sige na, umalis ka na dito at naaalibad ba rin ako sa'yo? Pagsusungit niya. Sama ng ugali nito. Dito ako matutulog. Sinabi ko na yan sa'yo kanina. Paalala nito. Bahala ka na nga dyan. Tumalikod na siya pero naalala niya yung cellphone niya. Yung cellphone ko, wag mong angkinin. Akin na. Simangot niya. Sungit nito? Sabay abot sa cellphone niya. Pagpasok niya sa kwarto, nagbasa siya ng message. Nakita niya yung video na kakapasa lang ni Leila sa kanya. Pagbukas niya ng link, agad siyang kinabahan ng mapansin ng sasakyan na itim. Marami namang kaparehang sasakyan ni Rafael. Kaya yung plate number na lang ang tinignan niya. I still remember the plate number ng sasakyan ni Rafael. Kaya yun ang gusto niyang makita. Mabagal lang ang takbo ng itim na sasakyan. Hanggang sa may bumangga sa itim na sasakyan. Dahil sa lakas ng impact nito, tumilapon at nabaligtad ang sasakyan. Nahigit niyang hininga ng makitang plate number ng sasakyan. Rafael? No! Sana hindi siyang nasa loob. No, hindi maaari. Kausap niya sa sarili niya. Binasa niya yung nakasulat doon.
It's confirmed, si Rafael nga. Oh my God! No! Rafael! Sigaw niya. Nagsimula na siyang humagulgol. Bella! Bella, anong nangyayari? Calm down! Agad dinaluhan ni Sahela ang kaibigan. Tiningnan niya yung video na nakalagay pa at binasa ang nakasulat sa screen ng cellphone. Nabigla siya at nataranta ng biglang nahimatay ang kaibigan. Bella! Oh my God! Tulong! Sigaw ni Sahela. Baby Lily, hingi ka ng tulong sa labas, dali. Ang ninang mo nawala ng malay. Agad namang tumalima ang bata. Rinig niya sumisigaw ito sa labas. Maya-maya ay may mga dumating ng mga tao. Tulong! Nawalan siya ng malay! Tarantang sabi niya. Nangunot ang noo niya nang may makapangbasa sa binti nito. Pagtingin niya sa kamay niya, namutla siya bigla dahil dugo ang nakapa niya. Oh my God! Please pakabilisan niyo! Baka makunan siya! Taranta niyang pakiusap. Nakita niyang humahangos na lumapit ang asawa niya. Han, ano nangyari? Bakit may dugo sa kamay mo? Kinakabahan din na tanong ng asawa niya. Si Bella nahimatay. Ikwento ko na lang mamaya. Ang importante ngayon ay maisugod agad sa hospital ang kaibigan ko. Kunin mo dali yung tricycle mo. Utos niya sa asawa. Agad naman itong umalis para kunin ang tricycle nito. Panay dasal niya na sana ayos lang ang mag-ina. Naiiyak na din siya. Ipinagpapasalamat niya na malapit lang sila sa hospital. Agad silang nakarating at agad naman silang dinaluhan ng mga nurse at doktor. Sa labas lang silang mag-asawa. Hinihintay ang resulta. Naisip niyang tawagan si Leila. Hello, Leila. Agad niyang sabi nang sagutin nito ang tawag niya. Bakit? May problema ba? Tanong nito. Saan mo pinasa yung video na sinasabi mo sa akin? Pinasa mo ba sa messenger ni Bella? Akusan niya agad dito. Ha? Wait. Nawala ito saglit. Hala, oh my God. I'm sorry, Sahela. Sa kanya ko nga naipasa. Bulalas ni Leila. Gaga ka ba? Galit na sabi ni Sahela. Alam mo bang nangyari sa kanya? Nahimatay siya at tinugo. Hindi mo tinitingnan kung saan mo ipinapasa ang video na yun. Ikaw pa nagsabi na wag ko munang sabihin kay Bella pero ikaw din naman palang magsisend sa kaibigan natin. Galit niyang sabi kay Leila. Hindi ko alam. I was in shock dahil sa nabalitaan ko. And I'm sorry, hindi ko sinasadya. Umiiyak na ito sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lang siya. Sige na, balitaan na lang kita kung ligtas silang mag-ina. Babay na. Pinatayan na ito ng tawag dahil sa inis. Tinawagan din niya si Cyrene para ibalita ang nangyari. Ayaw niyang pangunahan ng kaibigan, kaya kahit labag sa kalooban niya, susundin pa rin niyang kagustuhan nitong wag niyang sabihin sa mga magulang nito. Katigas din talaga ng ulo. Masyadong mabait, sarap sa bunutan. Sa isip-isip niya. Ilang oras pa silang naghintay hanggang lumabas na ang doktor. Agad silang tumayo na mag-asawa at lumapit sa doktor. Nakahinga sila ng maluwag nang sinabi ng doktor na ligtas ang mag-ina. Yun lang, kailangan nitong manatili muna sa hospital para maobserbahan pa ang kaligtasan nilang dalawa. Dahil mahina daw ang kapit ng bata, bawal daw itong ma-stress at mapagod. Madami pang bilin ng doktor bago nagpaalam sa kanila.